Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Kabanata 616. Nang makaalis si Mandy Zimmer, si Tyson Woods ay sumulong at lumayo mula kay Sean Bell at ang kanyang asawa, na parehong sinamahan ng mga bodyguard. "Sir, bakit hindi mo kami hinayaan na mailigtas ang iyong asawa?" Si Tyson nagtanong, hindi niya maintindihan ito. "Mas mabuti para sa kanya na umalis," sinabi ni Harvey. "Ito ay hindi magiging mabuti para sa kanya na malaman ang aking tunay na pagkakakilanlan bago ko lubos na sirain ang Yorks. Sige, gayon din, ang mga taong hiniling mo sa akin na hanapin ay dito na rin. Naghihintay sila mula sa iyong mga order, sila nasa ilang mga distansya ang layo. Sa kasalukuyan, may kontrol ako sa kanilang lahat. Ano ang gagawin ko dito?" Sumagot lang si Harvey, "Iiwan ko ang maliit na bagay na ito sa iyo. Hintayin mo lang ang utos ko." Si Tyson ay may panloob na masayang-masaya sa kanyang Panginoon na may kumpletong tiwala sa kanya. Hindi niya sinabi at tumanggo na lang bago lumakad palayo. Ang kanyang mga braso ay nakalagay sa kanyang mga tagiliran. Makalipas ang 10 minuto, ang Old Niner ay nagsalita ng magalang, "Master York, may nakuha akong balita na ang Silvas ay pupunta ngayon." Kasabay nito, sa mansyon ng Silva, ang buong pamilya Silva ay handa na umalis, kasama si Brent Silva. Lalong na masigasig ang mga matatanda sa pamilya. Nakaramdam sila ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan nang natanggap nila ang kabaong. Naturally, nais nilang mamuno sa kanilang paghahanap para sa paghihiganti. Si Leon Silva ay hindi sinasadya na nagbihis ng isang klasikong suit, tulad ng dati niya. Isang misteryosong ngiti ang nakayakap sa kanyang mukha habang naglalaro siya gamit ang singsing sa kanyang hinlalaki. Mula sa oras na ito, di nagtagal, dumating si Brent at nakipag-usap na maggalang, "Aking prinsipe, handa na ang lahat. Kami ay agad na makitungo sa mapagmataas na live-in. In-law sa iyong utos. Hindi masama." Itinutok ni Leon ang kanyang mga mata sa Silver Nimbus Mountain na nakatayo hindi malayo. Maaga sa umaga, inutusan niya ang isa sa kanyang mga kalalakihan upang manektik sa Yorks. Gayunpaman, walang mga palatandaan ng mga aksyon mula sa kanila hanggang ngayon. Tila hindi sila gagawa ng hakbang sa oras na ito. "Mabuti yun," nagbulong si Leon. "Paano ko makamit ang aking mga layunin kung makialam sila?" Ang unang hakbang ng plano ni Leon ay ang labanan ng kinatawan ng lalaking iyon. Pagkatapos nito, gagamitin siya ni Leon bilang pain upang tutulan opisyal ang Yorks. Mula sa nakita niya, maayos ang lahat. Maghintay hanggang sa papatayin niya ang live-in na manugang at itapon ang kanyang katawan mismo sa harap ng lugar ng Yorks. Kaya niyang mag-enjoy ng isang magandang palabas noon. Kasabay nito, si Margie Cloud at ang dalawa pa, dumating sina Jonathan Maxwell at Ted Dunn. Dahil wala silang karapatang pumasok sa larangan ng digmaan, maaari lamang silang tumayo ng magalang. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo, ngunit lahat sila ay nagpakita ng malapad na ngiti. Hindi mahalaga kung gaano kapanipaniwala si Harvey York, siya ay hindi makatakas sa sandaling ginawa ng Silvas ang kanilang pag-atake. Noon lang, may lumapit kay Leon at yumuko. "Ang prinsipe ko." Isa sa mga kilalang gangster ng Buckwood, narito ang Chopper Leon. "Oh, siya. Tatanggapin ko siya sa aking sarili, kung gayon." Si Leon ang mga mata ay lumiwanag ng maliwanag sa isang maikling sandali. Itinapon niya kay Brent ang isang hitsura ng pag-aproba. Ang paraan ng pag-aayos ni Brent sa mga bagay ay lubos na mahusay. Si Chopper Leon ay isa sa mga maalamat na lalaki sa Buckwood. Malawak ang kontrol ni Chopper Leon at kilala na kinuha niya ang isang malaking teritoryo. Siya ay may mahabang kutsilyo. Siya ay pinapatay ang mga taong may isang chop lamang, sa makatuwid ay ang kanyang pangalan, Chopper. Maaari siyang isaalang-alang bilang pinakamahusay na manlalaban sa gitna ng nangungunang ranggo. Kahit na hindi na siya kasangkot sa pakikipaglaban, siya ay matagumpay na natipon ng maraming mga tagasunod at mga mag-aaral, habang nagmamay-ari ng isang malaking lupain sa kanyang sarili.
Tulad ng naabot ni Leon sa pasukan ng mansyon, ang gitnang may edad na nasa paligid na 40 o 50 taong gulang ay humakbang palabas ng isang mahabang Mercedes Maybach. Nagsuot siya ng isang itim na suit, at humawak sa dalawang metal na bola. Ibinigay niya ang isang mapanganib na vibe, tulad ng isang tabak na malapit ng hampasin sa anumang sandali, sapagkat ito ay naging isang matagal na mula nang ginamit ito. Sa oras na ito, ang chopper ay nagdala ng halos 10 kanyang mga tauhan. Sila ay isang koleksyon ng lahat ng mga pinakamahusay na mandirigma na nasa ilalim niya, na naglalaman ng pangalan ng Stallion Battlers. Ang bawat isa ay nagbigay ng isang nagbabantang hitsura. Dito, lahat ng ngiti ni Leon. Nakikita ko ang kapatid ko, dumating na ang chopper. Salamat sa pagdating. Kabanata 617. Sa kanyang kagalang-galang na pamagat ni Prince Silva, natural si Leon Silva ay nakakuha ng mga mapagkukunan mula sa underworld. Ang pagkakaiba noong siya ay inihambing sa isang tao na kasing ganda ng Chopper Leon, na kilala bilang pinakamahusay na manlalaban na gangster sa lahat ng Buckwood, ay napakahusay. Ang Silvas ay may malalim na bulsa at mahusay na kapangyarihan. Kaya't inanyayahan ni Brent Silva si Chopper sa ilalim ng pangalan ni Leon. Si Chopper ay malinaw na handang dumating. Sa sandaling iyon, ngumisi si Chopper at sinabi, Prinsipe Silva. Mula nang ipinangako mo, hindi na mahalaga kung lalaban ako o hindi. Hanggat ang bagay na ito ay nalutas, ibebenta mo sa akin ang lupa na iyon sa bahagi ng southern ng lungsod. Siyempre, ngumiti si Leon nang walang pasubali. Mag-aalok ako sa iyo ng pinakamahusay na presyo. Pagkatapos ng lahat, magiging mabuting magkaibigan tayo mula ngayon. Ang lupaing iyon ay may mataas na halaga, ngunit ano ang mahalaga kung ibinigay niya ito sa Chopper? Upang tumayo sa kisame ng Southlight, ito ay kinakailangan para sa Silvas upang may taguyod ang isang palakaibigang koneksyon sa pinakamahusay na manlalaban na gangster ng Buckwood. Napangiti ang Chopper. Sige, agad niyang naintindihan ang nakatagong kahulugan ni Leon. Ang lupaing iyon, na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar, ibebenta sa kalahating presyo bilang isang regalo. Hindi niya iniisip na dalhin ang ilan sa kanyang mga tauhan ngayon upang gawing maganda ang hitsura ng Silvas kung siya ay maaaring umani ng isang malaking kita tulad nito. Pagkatapos nito, ang mga hilera ng mga kotse ay gamulong at isang gitna. Nang may edad na babae na lumabas sa isa sa kanila, ito ang Sinister Fox. Nakikipag-usap siya sa black market. Kahit na wala siyang maraming subordinate, bawat isa sa kanila ay mabangis na mga pumatay. Ang taong ito ay nagmamay-ari ng isang kasino. Ito, maliwanag na ipinakita sa kanya ni Chopper ang paggalang sa Silvas sa pamamagitan ng pagtawag sa kilalang mga tao na miyembro ng underworld ng Buckwood. Si Leon ay nanatiling binubuo sa una, ngunit sa huli nagbigay at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Kahit na ang Silvas ay may mataas na katayuan at kapangyarihan, hindi madaling makilala sa napakaraming pinuno ng underworld ng sabay. Sino ang nakakaalam, marahil ang buong gulo na ito ay talagang pagpapala sa disguise para sa Silvas. Baka sila ay magagawang kumita mula sa kasawian na ito. Kung ang Silvas ay nakatagpo ng isang pagkakataon upang mangibabaw ang mga ito, sa mga tao at maging hari ng underworld ng Buckwood, ang Yorks ay mababawasan sa wala. Sa ngayon, napakaraming tao ang dumating sa Buckwood upang matugunan ang isang simpleng live-in na manugang. Hindi sila kapani-paniwalang sumusuporta sa kanya. Lahat. Nakikita ko kung paano kayong lahat ay sumuporta sa akin sa oras na ito. Kaming Silvas ay hindi magiging Miss Early sa pagbibigay sa inyo ng mga proyekto para sa amin upang makipagtulungan. Inihayag ni Leon na may ngiti. Ito ay magiging isang win-win na sitwasyon para sa lahat ng panig. Dahil sinabi mo na, binibigyan namin si Prince Silva ng pinakamalalim na pasasalamat. Bukod kay Chopper na nanatiling cool at buo, ang iba pang mga pinuno ay nasisiyahan. Si Prince Silva ng pamilyang Silva ay kilala bilang tao na ang katayuan ay pinakamalapit sa kay Prince York. Hindi madaling makipag-ugnay sa taong ito sa isang normal na pangyayari. Ang nakikita bilang Silvas ay ang nangungunang pamilya sa Buckwood. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay tunay na isang win-win na sitwasyon.
Ito ay maaaring ang pinakamahusay na pagkakataon para sa kanila na sumakay sa parehong bangka. Para sa mga tao ng Underworld, ito ay siguradong isang magandang bagay. Mayaman at makapangyarihan sila, nanatili ito na ang kanilang pinakamahirap na pakikibaka ay upang limasin ang kanilang mga pangalan. Sa pagsuporta sa Sylvas sa kanila, ilang pakikipagtulungan ng mga proyekto dito at mayroong isang madaling paraan para linisin nila ang kanilang reputasyon sa mga mata ng publiko. Matapos ang ilang maikling pag-uusap, sumulyap si Prince Silva sa kanyang makintab na relo ng hari at tumawa. Sige, lahat, maaari nating pag-usapan ng higit pa tungkol sa ating kinabukasang pakikipagtulungan mamaya ngayong gabi upang ipagdiwang ang ating tagumpay. Oras na, mag-set up na tayo. Pangalawa, ang kotse. Pagkatapos ng kotse ay pinalayas mula sa Silva's Villa, lahat sila ay patungo sa isang malaking libingan. Kabanata 618. Sa Silver Nimbus Courtyard, sa Silver Nimbus Mountain. Maingat na kumatok si Manager York sa sinaunang pintuan ng sala bago maglakad at lumipat upang tumayo sa tabi ni Quinton York. Master York, nagsimula nang gumalaw ang Silvas. Hindi man lang nakataas si Quinton at nagtanong ng walang emosyon, upang labanan ang lalaking iyon. Oo, narinig kong nakuha niya ang video na nagpapakita kung ano ang nangyari noon sa Pearl River, at humingi siya ng kabayaran mula kay Leon Silva. At, hindi lamang tumawag ang Silva sa lahat ng kanilang kilalang tao mula sa Underworld, ginamit pa nila ang Chopper Leon upang tipunin ang halos kalahati ng mga mainit na shot ng Underworld sa Buckwood. Ang kamay ni Quinton, na may hawak na isang piraso ng chess, huminto sa kalagitnaan ng hangin. Ngumiti siya sa kanyang sarili. Si Leon marahil ay inayos ang isang tao upang maniktik sa akin. Kung ako ay maari upang gumawa ng anumang mga galaw, hindi siya maglakas loob upang magpatuloy pa. Pumunta at maghanap ng isang tao upang makita kung ano ang mangyayari. Gusto ko alamin ang resulta sa lalong madaling panahon. Ngunit, nagatubili si Manager York, sumimangot si Quinton. Nagpunta din siya. Oo, lumabas si Miss York kahapon at hindi pa bumabalik. Marahil ay naruroon na siya ngayon, hayaan mo siya. Malamig na sumagot si Quinton, walang pag-iingat. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ng tao sa sala ay naramdaman ang pagbagsak ng temperatura. Malamig na pawis na nababad sa likuran ni Manager York, at siya ay hindi nang ahas na magbigkas ng ibang salita. Maya-maya, nagsalita si Quinton. Maaari kang pumunta ngayon. Oo, pagkatapos lamang umalis si Manager York ay gumawa ng isang napakalaking paglitaw ng ekspresyon sa malamig na mukha ni Quinton. Basagin. Itinapon niya ang jade chessboard sa lupa, hinahayaan itong bumagsak ng malakas na ingay. Inawakan niya ang kanyang ngipin. Fine. Gusto mong makita siya ng palagi. Pumunta makita siya sa lahat ng gusto mo, kung gayon. Ikaw ay saksihan kung paano siya pinatay gamit ang iyong sariling mga mata. Akala mo talaga pareho ang lahat pagkatapos ng 3 taon. Sa palagay mo maaari pa rin siyang lumingon sa Buckwood pabaligtad sa pamamagitan lamang ng pagtapak ng lupa. Queen York, nabigo mo ako, samantala, sa mansyon ng Zimmer. Natanggap din ng mga Zimmers ang balita at lahat ay nanginginig sa takot. Ang pinakamahusay na manlalaban mula sa Underworld ng Buckwood, si Chopper Leon, ang nangunguna sa natitirang mga shot. Ang natatakot na si Zack Zimmer ay hindi makakatulong ngunit umungol lamang. Ang Senior Zimmer ay nakaranas ng sapat upang malaman kung paano pinapahalagahan ng isa ay magkaroon ng kapangyarihan na tipunin ang lahat ng mga malalaking shot na ito mula sa Underworld. Ang average na mga tao ay hindi kahit na alam kung sino ang mga taong ito, at lalo pa na humingi ng tulong sa kanila. Malamig na huminga si Senior Zimmer. Diyos ko, sa oras na ito ay talagang gumawa ng gulo si Harvey York. Talagang nasaktan niya ang Silvas. Hindi ba niya alam ang kanyang sariling lugar? Sa kabutihang palad, kami ay umalis sa linya sa pagitan niya at sa amin sa tamang oras. Kung hindi man, kaming Zimmers din ay mawawala. Ito ay sapat na kasuklam-suklam sa kanya upang maging sanhi ng isang pagbalik sa Niemhey. Sa tingin ba niya ang Buckwood ay pareho sa Niemhey? Ngayon na nasaktan niya ang isang tao na hindi niya dapat sa unang lugar,
marahil ay hindi niya alam na papatayin siya. Lahat ng Zimmers ay nagpakita ng mga natatakot na hitsura. Hindi napigilan ni Zack kundi ang ngumisi. Lolo, si Harvey ay walang utak. Kahit na ang ating pamilya ay walang mga bayag upang pumunta laban sa Silvas. Paano ang isa lamang live-in son-in-law tulad niya ay labanan sila? Ang Silvas ang nangunguna sa lahat ng unang klase ng mga pamilya ng Buckwood. Naisip ba niya na maaari siyang lumakad at kumilos gayunpaman sa gusto niya dahil lang may koneksyon siya sa mga naiswells? Ang natitirang bahagi ng Zimmers ay nag-iisa. Sa katotohanan, si Harvey ay hindi kahit na makipag-ugnay sa sinuman mula sa naiswells matapos niyang makarating sa Buckwood. Sa oras na iyon, si Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya ay natanggap din ng balita, nang nalaman ni Mandy na may hindi bababa sa 1,000 mga mandirigma mula sa underworld ng Buckwood, sinimulan niya ang maghikbi kaya't ang kanyang mga mata ay naubusan na ng luha, 1,000 kalalakihan. Madali nilang patayin si Harvey ng isang hininga. Paano niya haharapin ang sitwasyong iyon? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 619. Hindi ka maaaring lumabas. Kahit na pinalo si Harvey ng kamatayan, hindi kami papayag na pumunta ka. Pinaril ni na Simon Zimmer at Lillian Yates si Mandy ng titig, hindi binibigyan siya ng anumang pagkakataon upang umalis. Sa bahay, tanging si Cynthia Zimmer ang nagawang maglalaro gamit ang kanyang telepono ng walang pag-aalala. Maingat din siyang nagpadala ng isang text sa kanyang bayaw. Gayunpaman, si Harvey ay masyadong abala upang mag-abala tungkol dito, at iyon ang dahilan kaya si Cynthia ay ngumuso sa pagkabigo. Sinimulan na ni Harvey ang pagbabasa ng mga panalangin sa harap ng libingan ni William Bell. Si Tyson Woods at ang iba pa ay sumunod sa suit upang ipakita ang paggalang, ang paggaya kay Harvey sa pagdarasal para kay William na kapayapaan. Pinanood ni Sean Bell at ng kanyang asawa ang eksenang ito ng sabay-sabay na napunit at nakakalito. Sinubukan nilang hikayatin si Harvey. Harvey, bakit hindi natin ito hayaang umalis sa oras na ito? Ang Silvas ay napakalakas. Hindi namin magagawang labanan mo sila. Nasiyahan na kami sa pag-alam ng totoo. Nawalan na kami ng isang anak na lalaki, at hindi namin kayang bayaran na mawala ka rin. Si Harvey ay tumawa at tiniyak sa kanila, Uncle, Tia. Huwag kayong mag-alala tungkol sa isang bagay. Hindi ako nababagabag sa isang hindi gaanong mahalagang pamilya tulad ng Silvas. Inaliw din ni Tyson at Old Niner ang mga matatandang mag-asawa. Ginoo at Ginang, Bell, kahit sino pa sisingilan sila namin, kailangan nilang lumuhad ng masunurin kapag nakilala nila ang aming Panginoon. Tulad ng kanilang pinag-uusapan, ang mga ingay ng malakas na engine ay maaaring marinig mula sa malayo. Di nagtagal, ang mga hilera ng mga kotse na may mga katawan na lumitaw ang mga tao sa lugar. Sa kabutihang palad, ang libingan ay sapat na maluwang para sa lahat ng mga kotse na ito upang eperoda. Napangiwi sila ni Sean, lubos na nagtaka, walang maraming mga branded na kotse, at karamihan sila ay mga nanny vans at mga kotse sa negosyo. Sila ang uri ng mga sasakyan na maaari lamang mapaunlakan ang isang malaking halaga ng mga tao ng sabay-sabay. Hindi may larawan kung ilan ang nasa loob nila. Ang pinakamaluho na kotse sa tingin ay tumigil, at pagkatapos ay lumabas ang Silvas ng dahan-dahan at matyaga. Ang mga taong ito ay nakapaligid sa misteryoso at malakas na si Leon Silva, ang kanilang mga dibdib ay nakataas na mayabang. Ang kanilang misyon ngayon ay hindi lamang upang mapuksa itong live-in na manugang. Ito rin ay upang ipakita sa mga mamamayan ng Buckwood ang lawak ng kapangyarihan at koneksyon ng Silvas. Inaasahan din nilang maakit ang tao sa likuran ni Harvey at ipaglaban siya sa Yorks. Ang Silvas ay magiging mga manunood sa mga gilid, bago papalitan nila ang Yorks at sa wakas ay tatayo sa kisame ng Southlight. Ngayon sila ay kumikilos ng lahat ng mataas at makapangyarihan, naghahanap pababa sa live-in son-in-law na si Harvey York. E paano kung siya talaga ang kinatawan ng lalaki na iyon? Ang Silvas ay hindi na natatakot sa taong iyon, paano sila matakot sa isang kinatawan lamang?
Si Tyson ay hindi kumilos ng labis nang makita ang mainit na underworld shot ng isa-isa, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang Old Niner, sa kabilang banda, ay naging mas malambot kapag siya nakita sila. Si Chopper Leon, Sister Harriet, at ang Sinister Fox. Sa tuwing ang kanilang mga pangalan ay pinalaki, ang Old Niner ay nanginginig. Alam niya na may kapangyarihan din si Harvey, ngunit ang isyu ang mga taong ito ay sobrang nakakatakot. Nakatayo sa harap nila, ang Old Niner ay maaari lamang tinukoy bilang isang maliit na kapatid. Sila ang mga maaaring tawaging mga malaking shot ng underworld. Ang alinman sa mga ito ay madaling mapuksa ang Old Niner. Kahit si George Zabel, na pinamamahalaan pa rin upang mapanatili ang kanyang cool ilang minuto ang nakaraan, nagkaroon ng isang madilim na hitsura. Halos mahulaan niya kung sino si Harvey York, ito ang dahilan kung bakit nahulaan niya na hindi si Harvey na natakot kahit nahaharapin niya ang Silvas. Gayunpaman, ang Silvas ay talagang pinamamahalaan upang mang-alap ng napakaraming malaking shot ng underworld dito ngayon. Si George ang kanyang sarili ay hindi makakatulong ngunit nang ineg. Ang taong iyon ay talagang makapangyarihan, ngunit iyon lamang ang kaso 3 taon na ang nakalilipas. Maraming mga kaganapan ang nangyari sa Buckwood sa huling 3 taon. Hindi na pareho ang mga bagay, pwede bang pigilan pa ng taong iyon ang mga taong ito? Sa kaso ng Silvas, una silang nagulat nang makita si Tyson, Old Niner at si George Zabel na nakatayo sa tabi ni Harvey. Gayunpaman, ngumisi sila nang mapansin nila ang nakatulalang si George at Old Niner. Hindi mahalaga kung ang live-in son-in-law na ito ay kinatawan ng lalaking iyon, o kung pinamamahalaan niyang makakuha ng suporta ng 2 o 3 gangster na malaking shot, ang Silvas ay nagkaroon ng Chopper Leon sa kanilang panig ngayon. Nakatayo sa harap ni Chopper, kung gaano kahalaga ang mga taong tulad ng Old Niner. Kabanata 620. Kahit na ang Old Niner at ang natitira ay natakot, hindi ibig sabihin ay naramdaman din ni Harvey. Sa ngayon ay tumayo siya gamit ang kanyang mga kamay sa likuran, ang kanyang aura bilang nangingibabaw ay tulad ng dati. Hindi siya kailanman nag-flinch sa hitsura ng sinuman, kahit na isang beses. Sa pagtingin sa kanyang saloobin, ang Silvas ay hindi mapigilan ang kanilang galit. Harvey, hindi mo rin napagtanto kung sino ang iyong kinakaharap, tingnan natin. Umangal si Brent Silva. Nakakakita na ang pansin ng Silvas ay nasa kanya, ngumiti lang si Harvey at tumango. Talagang ngumiti ka, tingnan natin kung paano mo magagawang ngumiti pagkatapos ngayon. Ang mga nakatayo sa tabi mo ay maliit lamang na fries harap ni Chopper Leon. Ang Silvas ay pumutak, ang taong ito, si Harvey York, ay tunay na walang kahihiyan. Halos agad, halos 10 lalaki ang lumitaw sa likuran ni Chopper, na gumagamit ng mahabang blades. Ang mga ito ay tauhan sila ni Chopper, ang Stallion Battlers. Lahat sila ay mga bihasang pumatay. Nakikita sa kanila, hindi mapigilan ni George Zabel isang yelp ng takot. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang espiya. Ito ay natural lamang na alam niya ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Ang Stallion Battler sa ilalim ng Chopper ang nangungunang maingat na pinili ng mga pumapatay mula sa ilalim ng underworld. Ito ay hindi magiging sorpresa kung ang bawat isa sa kanila ay maaaring hawakan ang 3 hanggang 5 lalaki ng sabay. Karaniwan kapag ang Chopper ay kailangang ayusin ang isang problema, ito ay mabilis na matapos sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng ilan sa mga itong battlers. Para sa lahat ng mga Stallion Battler na magkasama dito siguradong una. Bukod sa Stallion Battlers, nagkaroon ng malaking karamihan ng tao sa likod na binubuo ng hindi bababa sa ilang daang kalalakihan. Bilang karagdagan sa mga underlings na dinala ng Sister Harriet, mayroong hindi bababa sa 1,000 kalalakihan na kasama nila. Sa libu-libong mga kalalakihan na may suot na malamig na nakangisi at natipon sa parehong lugar sa sandaling ito, ay sapat na ang tanawin upang matakot ang sinuman hanggang kamatayan. Kahit na ang mga pamilya ng unang klase tulad ng Clouds at na Iswells ay nanginginig sa eksenang ito.
Kabilang sa lahat ng mga pamilya sa Buckwood, lamang ang mga taong nakatayo sa kisame ng Southlight ay maaaring makatiis sa gayong takot. Ang kakayahang bumuo ng isang pangkat na kasing lakas ng magagawa nito ay mabibilang na bilang sa pinakamalakas na pagpapakita ng kapangyarihan para sa Silvas. Ito ang dahilan kung bakit ang Silvas ay puno ng tiwala. Sila kahit na ang mga bodyguard ng kanilang pamilya, gatekeepers, at ang natitirang mga koneksyon mula sa underworld lahat dito. Pagdaragdag ng lahat ng ito, magkakaroon ng isa pang 500 lalaki. Ang kabuoang bilang ng ulo ay magiging sa paligid ng 2,000. Naramdaman ni George at Old Niner ang kanilang mga binti na nagiging halaya habang nakatitig sila sa dramatikong pagbuo nito. Maraming tao lamang. Ito ba ay posible upang labanan? Natakot si Sean Bell at ang kanyang asawa, tumitingin sa maliit na pangkat ng mga tao sa harap niya, hindi mapigilan ni Chopper ngunit nagbuntong hininga. Prince Silva, kuwag sa palagay mo ay ginagampanan mo ang buong sitwasyon. Maaari mo lamang tawagan ng 50 kalalakihan o isang bagay. Bakit kailangan mong magkaroon ng napakaraming lalaki dito? Tumawa si Leon. Humihingi ako ng paumanhin kung tila ganoon. Ako, si Leon Silva, palaging gawin ang mga bagay na may labis na pag-iingat. Kahit na ang isang leon ay nakikipaglaban sa isang kuneho, gumagamit ito ng buong lakas. Pagkatapos lamang natin maiiwasan ang repercussions. Sa totoo lang, hinahangaan ko ang iyong paraan ng paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, makikipaglaro ako kasama si Prince Silva ngayon. Habang nagsasalita siya, hinimas ni Chopper ang kanyang kanang braso. Sa susunod na pangalawa, 2,000 kalalakihan ang sisingilan sa sentro ng pag-iisa. Hindi nagtagal bago sila bumagsak sa lugar sa paligid ng libingan ni William. Mayroong hindi bababa sa 3 mahabang hilera ng mga taong nakasalansan sa libingan, kasama ang isa pang 3 dumadagandong sa labas. Ang isang maliit na paglipad ay hindi makatakas sa sitwasyong ito, mas mababa sa isang tao. Sa kabilang banda, ang mga mandirigma na ito ay pinalakas lahat at pinaputok. Sinara nila ang kanilang mga kutsilyo at bakal ng mahigpit na tubo, ang kanilang mga mata ay nagdadala ng nakamamatay na mga glint. Sa isang salita lamang mula kay Chopper, gagawin nila ang lahat na singilin ng sama-sama at agad na mapupuksa ang mga ito na parang mga wala lang. Naglakad si Chopper ng isang ngiti at sinabi, Tyson Woods, George Zabel, Old Niner. Nakikita ko na parang kayong lahat ay mula sa underworld din. Patatawarin ko kayo kung lumuhad kayo sa harap ko.